Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, madako tayo sa Palasyo ng Malacanang dahil sa itinangging may pulisya na ang gobyerno na nagbabawal lumabas sa mga hindi bakunado. May follow-up si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, maring pinabulaanan ng Malacanang ang impormasyong hindi makatanggap ng ayuda at bawal lumabas ng kanilang mga bahay ang mga pitadong individual ng 2 linggong lockdown sa NCR hanggat hindi sila bakunado. Sinabi ni President Spokesman Harry Roque, lahat ng nangailangan ng tulong ay bibigyan ng tulong pinansyal. Matagal na rin daw polisiya ni Pangulong Duterte na hindi sa ilalim sa ECQ ang isang lugar kung hindi magbibigay ng ayuda. Nag-ugat ito sa nagkaroon ng pagdagsa o pagpunta ng sa bayan ng maraming mga kabayan natin, lalo na sa bahagi ng Maynila simula kagabi hanggang kaninang umaga dahil nga sa kumalat na yun nga fake news na di umano ay meron ng pagbabawal na lumabas yung mga hindi bakunado sa loob ng ECQ period at saka hindi sila bibigyan ng quarantine pass at hindi rin daw bibigyan ng ayuda. Pero lahat daw yan ay walang katotohanan dahil hindi nila ipapairal yung polisiya na pagbabawal sa paglabas ng mga hindi bakunado hanggat hindi nakamit yung tinatawag na population protection. At ganun din ang sinabi ni Testing Czar at National Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dizon na walang ganong polisiya at lahat ng ito ay fake news nga at huwag daw naniniwala sa mga kumakalat lamang sa social media. Na ito ang magkasunod na tinig, pahayag ni na Secretary Roque at Secretary Dizon. Wala pa po tayong mga anunsyo pagdating doon sa mga pagbabawal ang paglabas ng hindi bakunado. Kasi nga po, kinakailangan ma-achieve muna natin yung population protection. Pag nakarating na po tayo doon, siguro posible na. Pero, lilinawin ko po, wala pa po tayong kahit anong pagbabawal na ini-impose sa mga taong wala pang bakuna. Ang hiningi lang natin, ngayong nandyan ang bakuna, magpabakuna ang lahat. Pangalawa po, wala rin katotohanan na i-require natin ang bakuna para po sa ayuda. Wala pong katotohanan. Lahat po ng nangangailangan, mabibigyan ng ayuda, hindi po kayo hahanapan ng proof of vaccination. So, makapag-schedule na po kayo para sa bakuna nyo nang maging ligtas ang proseso ng pagbabakuna. Baka naman dahil sa pagbakuna, tsaka pa kayo mahawa. Sigurado po yan kapag tayo nagsiksikan gaya nung nakita nga natin sa Manila ngayong umaga at Las Piñas. In fact, yung mga dumating po sa Metro Manila, karamihan po ay galing sa mga karatig nating probinsya, karapit na probinsya ng Metro Manila, tulad ng Cavite, tulad ng Laguna. Pero inaasahan po talaga natin ito kasi nga ngayon natatakot po ang mga kababayan natin sa Delta variant. Kaya po kinausap namin ng mabuti ang ating mga LGU na maghanda ng mabuti at ilagay ang mga karampatang mga safeguard para maiwasan natin yung nakita natin sa mga picture kaninang umaga. Ipinagpaliban ng tambalan ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto ang paglulunsad ng kanilang kampanya para sa halalan 2022 sa gitna ng banta ng Delta coronavirus variant. Ay kay Lacson na kumakandidato bilang Pangulo, hihintayin daw muna nilang matapos ang ECQ sa Metro Manila. Mas importante raw kasi ngayon na bigyang prioridad ang kalusugan ng sambayanan. Gayon din ang payag ni Soto na tatakbong vice-presidente. Anya, maglalabas sila ng bagong schedule ng kanilang campaign launch. Sa Miyerkules o 2 araw bago ang simula ng ECQ sa NCR, ang unang schedule ng campaign launch ni Lacson at Soto. Ng mga nanonood at nakikinig. Good morning po sa inyo lahat. Mr. Senator, ano po yung assessment ninyo dito sa mga nagiging hakbang ng pamahalaan? And kung kinakailangan talaga natin ng todo kayod na pagsugpo dito sa COVID-19, lalo na't ito na naman, may Delta variant na lumalabas at sinasabing mas nakakahawa, nagkakaroon ng kakulangan sa mga ospital. Mr. Senator. Oo nga, talagang napakahirap na hihigpitan na naman ang quarantine level. Pero mukhang kailangan dahil yung Delta variant talagang mas madaling makahawa ito kaysa sa yung original na COVID. Kaya lahat itong mga hakbang na ito sa akin palagay talagang may pangangailangan dyan. Sana lang itong naulit na hard lockdown kung tatawagin na dadating ay talagang maging stricto kasi yan lang ang paraan para makasiguro tayo na mababawasan talagang infection rate. Kaya
di ba, at meron naman daw parating din naman na ayuda. Alam natin, inaalala ng mga kababayan natin yung trabaho Kaya sana, pag natapos na itong 2 linggo na lockdown, makakabalik na naman sa, although hindi natin matatawag na normal, sa yung makapaghanap buhay man lang ang ating mga kababayan. Ay, with your indulgence, Mr. Senator, may katanungan din para sa inyo. Ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Okay, Bombo Jane? Alright, Mr. Senator, good morning po. Good morning, Jane. Mayroong mga nagpahayag ng pangamba na maraming pamilya ang magugutom dahil sa enhanced community quarantine. So ano po ang masasabi nyo rito? Sapat po ba ang ayuda na ibibigay ng gobyerno, Mr. Senator? Well, kung mabuti naman at nakapagtabi ng pondo ang pamahalaan, ang gobyerno para sa yun maapektuhan nga nitong bagong ECQ at saka lockdown. Meron 4,000 na may bibigay. Malaking bagay dahil talaga nakakatulong yan. Pantawid lang para bago makabalik ulit sa normal na trabaho na ginagawa. Pero ang talagang hinahanap ng taong bayan ay sige, nagpapasalamat sila na meron tayong naibibigay na ayuda. Yun lamang, siguro ang mas gusto ng tao ay makabalik sa trabaho. Kasi siyempre, alam naman ng lahat na yung ayuda, yung nagbibigay ng cash na ganyan, ay hindi naman na pwedeng habang buhay yan ang gagawin dahil ito pondo ng gobyerno. Ang talagang habol nila ay makabalik sa trabaho. Na ipagpatuloy ay ang pagbakuna. Yun ang meron tayong konting problema sa supply dahil nag-uunahan ng mga iba't ibang bansa. Ngunit yun talaga ang magiging solusyon dito sa lahat ng hinaharap natin na problema. Pag nabakunahan na, mas magiging maluwag ang ating sitwasyon, mas kaya natin buhayin ulit ang ekonomiya, mas makakapagtrabaho, makapaghanap buhay ang mga tao. Kaya lahat ng problema na iniisip natin, ayaw natin mag-lockdown dahil siyempre bagsak na naman ng ekonomiya. Hirap na yung tao, pagod na yung tao. Ngunit kung kailangan mag-lockdown, paano naman maghahanap buhay naman? So binabalanse yan talagang solusyon dyan ay mabakunahan ang marami. Nang sa ganun, hindi na natin masyadong kailangan intindihin yung infection rate ng COVID at makabalik na tayo sa pagbubuhay at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Okay, Mr. Senator, maiba lang po ako ng konti. Ano po yung inyong reaksyon na lamang dito sa pinakahuling lumabas na survey ng Okta Research tungkol doon sa mga nangungunang personalidad na maaring tumakbo raw sa national position? Mukhang nakita ko yung pangalan niya doon, Mr. Senator. Well, siyempre nakakatuwa at hindi tayo nawawala dyan sa mga survey. Sa aking, ang basa ko dyan, dahil although sinasabi presidential preferences, yan ang tanong, dahil malayo-layo pa ng kaunti sa actual na eleksyon, ang basa ko dyan sa mga survey na yan, parang tiwala ng tao doon sa mga pangalan na lumalabas. Kaya ako naman ay natutuwa na hindi nawawala ang tiwala ng tao sa atin. At sana naman ay may pagpatuloy ito. Basta tuloy-tuloy lang ang serbisyo natin. Sa ganun, talagang you earn the trust of the people. Yun ang importante. Mr. Senator, siguro panghuling punto, dahil alam po namin, kayo'y survivor dito ho sa COVID nitong mga nakalipas na panahon, no? Baka gusto niyo ho magbigay ng konting tips o paano kayo naka-recover and back to ngayon malakas at masigla muli, Mr. Senator? Well, nung tinamaan ako last year pa March yun Kaya hindi pa tayo masyadong nakakaintindi kung ano yung COVID at ano mga dapat gawin. Ngunit ngayon, na maganda na ang ating pag-unawa doon sa sakit na yan. At siguro yung payo talaga ng pamahalaan, yung payo ng ating mga doktor, ay balikan pa rin natin. Yung pa rin, yung maghugas ng kamay, magdistansya, magsuot ng mask. Mag-ingat lang talaga. Yun lang talaga, hindi naman mawawala yun. Para hindi na, ang pinakamainam na gamot ay hindi na magkasakit. I-prevent na lang yung sakit. Huwag nang abutin sa magkasakit pa. Pagka nagkasakit, wala tayong magawa.
kung vaccinated naman, usually asymptomatic yan. Pero kailangan patibayin nyo lang yung katawan ninyo. Kasi it's a question of immunity, kung gaano katibay ang immunity ng katawan mo. Yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para ilabanan yung COVID. Kahit na pag tinamaan pa rin, kung malakas naman ang katawan mo, sa aking palagay, mas kaya natin ngayon na gamutin yan. So, wala namang special na dapat gawin o gamot na dapat inumin, kundi balikan lang natin yung social distancing, balikan din natin yung pagsuot lagi ng mask, maingat tayo pagsuot ng mask. Alam kong nakakapagod na at isang taon kalahati na ito na ang daming mga restriction. Pero hindi talaga natin maiwasan. Talagang mabagsik itong Delta variant na ito na hindi natin masasabi dito lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kung basahin nyo yung sa mga pahayagan, talagang maliwanag na iba talaga itong Delta variant. Kaya mag-ingat lang talaga at hindi, kasi kahit na asymptomatic, 10 araw ka magka-quarantine pag tinamaan ka. Kaya mag-ingat lang talaga. At talagang ang punot dulo nitong problemang ito ay yung vaccination. Sana makakuha na tayo ng supply ng vaccine. Handa naman ang mga LGU natin na makapag-provide ng vaccination center. Nandiyan ang mga volunteer natin, ng mga nurse, ng mga doktor, ng mga frontliner. Sana naman ito, habang wala pa tayong vaccine, basta't mag-ingat lang po. Walang sikreto dyan. Talagang mag-ingat lang. Mag-suit ng mask. Kaya ang kasunuran doon, kung may pagkakataon na magpabakuna na po kayo. Huwag na kayo mamili kung ano yung bakuna. Basta kung anong meron para mahabat maga, maging immune na ang katawan ninyo dito sa sakit. Ingat lang po at yan lamang ang ating magagawa sa kasalukuyan hanggang mabaksinate. Mag-ingat lang po, sundan po natin yung mask, yung paghugas ng kamay, yung social distancing. Mr. Senator, bakunado na ho kayo. Kumpleto na yung bakuna po. Oo, tapos na ako. Kaya nung nakaraang ilang linggo, nakaikot-ikot na. Nagsimula na ako mag-ikot ng kaunti dahil I think magto 2 months na yung mula nung second shot ko. Kaya medyo iba talaga ang pakiramdam pag nabakunahan ka na kasi mas malakas ang kumpiyansa mo lumabas, mas malakas ang kumpiyansa mong pumunta sa iba't ibang lugar. Mas marami kang magagawa, in other words. Okay, with that, maraming salamat po, former Senator.